Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay mahirap ngunit madali rin. Mahirap ngunit madali rin. Ating pong dila ay ang masabing pinakamahirap na makontrol na bahagi ng ating katawan. Ayon sa Santiago 3:7 and 8, James 3:7 and 8, ito ang pinakamabagsik na uri ng hayop. Wala pa ngang nakakapagpaamo sa ating dila. Bilang dagdag pa po nakatibayan ng kahirapan na makontrol ang dila, sabi sa verse 2, na tayong lahat ay nakakamali sa iba't ibang paraan, at ang sino mang hindi nakakamali sa salita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Meron bang talagang taong ganap o perpekto? Wala po. Isa pang katibayan ng hirap sa pagkontrol ng dila ito. Sabihin nga naman minamahal, maring mangyari. Ay sa verse 9, na nagpupuri tayo sa Diyos ngayon, at maya-maya ay atin naman nilalait ang ating kapwa. Kasi yung minamahal ay dahil sa mga bagay na ito, ang dahilan ito, sabihin ba ay imposible makontrol natin ang ating dila? Para po sa akin, kaya totoong napakahirap makontrol ang dila. Ngayon po sa kabilang naman, para sa akin, madali ito makontrol ang ating dila. Sa paanong paraan? Dahil po ayon po sa verse 11 and 12, sabi roon, hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makapamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Ngayon ba, mahirap bang lumabas ang tubig tabang na pinagamulan talaga ng tubig tabang? Mahirap bang mamunga ng olibo ang puno ng olibo? Mahirap bang mamunga ng igos ang puno ng igos? O ng ubas ang puno ng ubas o halamang ubas? Kaya kung talagang binago na ang puso natin bilang mga Kristiyano, at ating puso po ay natiling malinis, dalisay at banal, di ba dapat mahirap lumabas at magmula sa kanyang klaseng puso ang malinis at dalisay ng mga salita. Naroon lamang na ang lalabas mula sa malinis ay pawang malinis. Napakadali po, hindi ba? Maraming salamat.